BFP San Antonio in action. BFP San Antonio Nueva Ecija in action. With ang ating siyempre ang napakahusay na Fire Marshal ng Municipality of San Antonio Nueva Ecija, ang wala pong kupas na SFO4 Amado de la Cruz, ang OIC Municipal Fire Marshal ng San Antonio Nueva Ecija BFP. Siyempre, ang kanyang mga napakahusay na mga kasamang walang kupas nating mga kaibigan sa ating palatuntunan na magiging guro ngayon. F.O.2 Kenneth B. Hermosa, F.O.2 Glenn B. O Baguio, F.O.2 Geraldine E. De Leon, at F.O.1 Mark Anthony D. Erilla. Sir, mapagpalang morning. Kumusta na po kayo dito? Good morning po, sir. Good morning po, sir. F.O.1 Mark Anthony Erilla po. Okay, sir. Si sir naman. Good morning, sir. Ako si Fire Officer 2 Glenn Baguio. Good morning, sir. Fire Officer 2, Kenneth B. Hermosa po. Good morning po, Fire Officer 2, Geraldine De Leon po. Okay, at ngayon po mga kaibigan, nasisimulan na natin ang kumustahan, kwentuhan ng BFP San Antonio Nueva Ecija. Unahin natin ang si Ma'am Geraldine De Leon. Ma'am, mapagpalang morning. Kumusta na po ang BFP San Antonio? Good morning po. Sa kasalukuyan po, nasa estado po ng maayos naman po ang BFP San Antonio. Nakaka-responde sa time na kailangan po tayo ng ating mamamayan. Okay, ano naman ma'am ang pinagkakaabalahan ngayon ng BFP San Antonio? Ang BFP San Antonio ay hindi lamang po para sa sunog. Meron din po tayong ina-assist ng mga nag-a-apply ng mga businesses po. So, pag walang sunog, yun po ang pinagkakaabalahan natin. May tinanggap agad tayong tanong ma'am dito. Mukhang gusto raw nilang tutukan ang BFP San Antonio. Kung pwede raw lagi kayo naming makakapanayan, once a month or twice, ano masasabi nyo rito? Regarding po sa nasa taas po yan magpapaalam po muna tayo sa higher office or sa kung ano po ang sabihin ni Hepe. Sa pakikisama po ang ating Hepe ay hindi po siya humihindi kung makakatulong naman po sa ating pamayanan. Okay, at mukhang masarap pag-usapan ma'am ang pinakamahusay at napakagaling nating kaibigang OIC Municipal Fire Station, Fire Marshal, si SFO4 Amado F. de la Cruz. Yes. Ma'am, pwede nyo ba siyang bigyan ng intro si Municipal Fire Marshal? Opo, in behalf po ng aming Hepe, description po ba ng physical or sa gawain? Yung kanyang mga pinagkakaabalahan ngayon, nasan siya ngayon? Po. Opo, si Hepe po ay on the way po. Bali, anong oras na ba? Morning alas 8 andito na po si Hepe. Bali, ang pinagkakaabalahan po ni Hepe sa kasalukuyan, kapag po may mga events like patawag sa munisipyo, patawag sa higher office, agad naman pong dumadalo. Kapag po may mga request, nakakapagbigay naman po agad si Hepe ng kanyang assistance. Pag may sunog naman po, hindi si Hepe at kailangan po talaga nating rumisponde. Ang iba pa po niya pinagkakaabalahan, yung mga businesses na nag-a-apply, ayun po, na-monitor din naman po ni Hepe lahat. And yun lang naman po ang coverage ng trabaho ni Hepe. Opo, yung mga susunog sa... Napakasipag, no? Opo, marami pong... 24/7. Opo, isang tawag lang, sagot agad. Ma'am, ilan daw ang personnel ng San Antonio BFP? Sa kasalukuyan po, nasa 15 personnel po ang... Ilan ang lalaki, ilan ang babae? Ang mali po ay nasa... Yun kay sir, walo ba? Walo estimated nasa 8. Walo yung babae, Opo, yung walo lalaki. Opo. Mas marami babae, gano'n lang. Hindi po, 7. Ito. Ilang kami? 2. 7. Bali 15 kayo, gano'n? Opo, may mga nasa training po kasi. Opo, may mga nasa training po.
Ilan naman ang para truck ng BFP San Antonio, ma'am? Ang fire truck po ng BFP San Antonio ay, eto po, Anas fire truck, isa po. Nasa, Ilan, ma'am? isa po, isa po. Isa. Apo. Okay. Ito, dadako naman tayo sa pinakamahalagang paksa na programa ng BFP. No? Alam nyo, mga kaibigan, kung naalala nyo yung dating Fire Marshal ng Nueva Ecija, si General Domingo Tambalo na ngayon, na retired, nung siya ang kapitan ng Fire Marshal ng probinsya ng Nueva Ecija, ay may programa siya na BFP in Action Nueva Ecija sa ating Pinoy Rapido Using TV nung araw. Hopefully ito'y magbabalik at ang kauna-unahan sa ngayon ay ang BFP San Antonio. Ma'am, kumusta na yung mga nagiging sunog sa San Antonio? Ang mga nagiging sunog po dito sa San Antonio ay kung kamusta po, nare-respondehan po naman natin ng on time at hindi naman po nagkakaroon ng, hindi po tayo umaabot sa malawakan. Gawa nga po ng responded on time po siya. Naaapula po, hindi lang naman po kami, may mga responder po dun sa area na bago kami dumating, nakakuha po ni bayanihan. So, ayun po ang nangyayari sa mga sunog dito sa Antonio. May mga nasusunog ba namang bahay o mga business establishment dito sa San Antonio? Meron pong mga business establishment tulad ng residential fire po, pero hindi naman po siya umaabot sa malawakan. So, naapula po agad. Kaya, ayun po, wala naman po dito mga incident na nagkakaroon ng yung mga namatay na na malawakan. Good news. Opo. Okay naman po ako dito sa kasalukuyan. Ano ang pinakamaraming nasusunog sa San Antonio, ma'am? Usually po grass fire, gawa ng sa lawak po ng agricultural land po dito sa San Antonio. Kaya po, ayun. Okay. Ano yung latest na naging napag-uusapan na pinatay na sunog ng BFP San Antonio? Ang latest po yung sa Hacienda Marcelo po, sa lawak po ng grass fire po sa Hacienda Marcelo, ay yun po ang pinaka-latest namin na malawakang sunog po. Ilang hektarya, ma'am, yung Hacienda Marcelo na nasunog? Sa 54 hectares po yung 54, malaki. No? Nasunog lahat yung 54 hectares na yun, ma'am? Yes po. Bali, nagsimula lang po siya sa gawa ng sobrang lakas ng hangin at init ng panahon. Ayun po, gumapang ang sunog at umabot sa 54 hectares po ang napinsala. May tanong mga ating mga kababayan, ano raw yung mga mahalagang bagay na nasunog dyan sa Hacienda Marcelo? Yan ba'y bundok o yan ay residential? Ano ba siya mga status niyo? Ang mga mahalaga pong sunog, yun nga po, nabanggit ko, agricultural land. Yung pong mga puno na alam natin na mahirap nang makita sa panahon ngayon, yung mga nara, Gimilena. So agricultural ba, ma'am, ito o anong pwedeng sumakop diyan sa mga puno? May hayo pa raw, no? Department of Agriculture kaya o DENR? DNR na po ang mga kasakop dyan sa Hacienda Marcelo po. Gaano karaming puno, ma'am, sa palagay nyo, sa tansya nyo ang nasunog dito sa Hacienda Marcelo? Ganyan na kalaman yung pagkain ko. Ang nasunog po siguro ng mga puno sa Hacienda Marcelo, yung po kasi mga nasunog po na yun ay mga halos bagong tanim pa lang din po, siguro mga 2 years, 3 years, ganun pa lang po siya nakatanim. Medyo malong din po kasi yung area sa 54 hectares. May tanim lahat na puno siya. Siguro sa estimate po namin yung mga ibang klaseng puno siya, siguro abot din siya ng sa mga 500 pieces. Gano'n. Kaso hindi po siya ganung kalaki dahil halos mga bagong tanim pa lang din po yun. Ang pagkakaalam ko nga po doon mga tanim pa ng mga dating pulis. Mga sako. Eagles daw, ma'am, sir, sa mga police PNP nagtanim nun. Yung mga hayop, sir, mayroon din balita na may mga hayop doon na bihirang makita. May nakita ba kayo na nasunog, namatay o nakaligtas? Nung time po na nag-responde kami doon sa Hacienda Marcelo, ay meron po kaming nakita mga hayop na may namatay yung
tinatawag na bayawak. Bayawak. Bayawak po yun. Then, nung gabi na po, mga pusang magaganda, yung mga musang na po. Musang. Mga ibon na magaganda. Ilang oras naman sir ang itinagal ng sunog? Asa halos 4 hours. Nagsimula ng anong oras sir yung sunog? Mag-start tayo na responding doon is 1 o'clock. Afternoon sir? Afternoon? 4 hours. 4. 4. Nag-start po kami ng 4 hours. 4 p.m. p.m. Then nag-end kami ng 8 onward. So nagsimula ang sunog ng mga alas 3 ng hapon sir. Kumusta naman sir ang person of interest na pinaghihinalaan na kung meron ba? Ayon sa aming investigator po, meron daw naman nagsiga, then napabayaan. Then sa lakas po ng init ng panahon natin, tsaka lakas ng hangin, mabilis po siyang kumalat. Okay, kumusta naman sir ang investigasyon nyo doon sa mga tao na maaaring naging dahilan ng pagkasunog ng Hacienda Marcelo? Yung sa investigation po sa tao, kasalukuyan pa lang po siyang proseso. Okay, talagang masalimutan, no? Congratulations at napatay nyo naman yung sunog, sir. At maganda yung ating kwentuhan. Sir, baka meron akong hindi na itanong na karapat dapat malaman ng ating kababayan na nasa bawat isa sa inyo ngayon ang mga words for wisdom. Simulan natin kay Sir Investigator. Good morning po ulit. Muli po, pinag-iingat po namin ang mga taong bayan para po maiwasan ng ganitong sakuna. Tumawag po agad sa pinakamalapit na bumbero. Alamin po ang numero ng bumbero. Huwag po agad tayo magla-live. Kasi po ang pangkaraniwan po ginagamit na pangtawag ng mga tao is magla-live po sila. Kasi po wala po silang number ng bumbero. Ayun. Okay, si Sir. Tayo po ay laging mag-iingat at sa panahon po natin ngayon ay sobrang init, so mas mabilis kumalat o mag-umpisa ang apoy dahil sa sobrang init ng ating panahon. Di po ba may kasabihan tayo na mas magandang mananakawang kaysa masunugan? Kaya lagi po tayo mag-iingat. Ang San Antonio Parish Station naman po ay laging nakahanda sa anumang tabag ng ating tungkulin. Si Sir naman. Sir. Yan, lagi lang po nating sisihin or tingnan palagi yung ating mga electrical connection at yung tangke ng gasol para lagi lang po nating i-maintenance para maiwasan po natin yung sunog sa mga tahanan. Ayun lang po. At siyempre, finally, si Ma'am. Bali, sa panahon po natin, sa init po ng panahon na dala to, alam po ng karamihan, pwede pang magsiga sa bakuran. Pero po ngayon, kailangan na po kumuha sa amin ng permit para po ano man ang mangyari, alam po namin yung halimbawa, nagsunog ka, makaka-responde kami agad. So, ayun po, mag-iingat po ang lahat. I-save niyo po yung number ng bawat istasyon na malapit sa atin, tulad pong dito San Antonio, 0936-2659-066 po. Paulit Ma'am. 0936-2659-066. Okay, maraming salamat Ma'am. At yan po mga kaibigan ng isang edisyon ng ating BFP San Antonio Nueva Ecija in action. Sa kanan pa rin ang ating nakasama dyan sa ating palatuntunan sa BFP San Antonio Nueva Ecija in action together with Marpi Santos. Ito po rin po ang inyong kaibigan at sa lahat din ng bumubuo ng Pinoy Rapido Intermedia Philippines, ang inyong kasangga sa lahat ng oras sa mabuting bagay, Romel Roque. Sumainyo ang Pinoy Rapido Teleradyo, Dyaryo ng Bayan. Manood at makinig muli sa ganito ring himpilan dito lamang sa istasyon ng Free Map 108 FM.